Nakikita niyo itong suot ko? Walang wala ito sa mga suot niyo. Pambihira talaga yung asawa ko. Nilayasan pa naman ako. Hoy, Kapitan. Pakibilisan pa nga ang pagtakbo ng barko. Ang hina. Patawad pero hanggang dito na lang ang kaya ng vapor. Ang babaw talaga ng ilog na ito. Ang bagal tuloy ng takbo ng makina. Ang lunas ay napakadali at walang magugugol na anuman. Walang dapat gawin kundi isang kanal. Mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas na maglalago sa Manila. Malaking pera ang magugol at masira pa ang mga kabahayanan. Pues hayaang masira ang dapat masira. At saan namin kukunin ang mga salaping ibabayad sa mga manggagawa? Baka magdulot ang iyan ng isang himagsikan. Huwag silang bayaran. Mga bilanggo ang gagawa ng kanal. At kung hindi sapat ay samahan ng mga mamamayan. Himagsikan? Kabaliwan. Naghimagsik ba ang mga Hudyo o mga taga-Ehipto? Ngunit wala tayo sa Ehipto ng mga Hudyo, Ginoong Simon. Ikinalungkot ko pero hindi ako sang-ayon sa gusto mo. Akademya ng Wikang Kastila? Tiyak akong hindi yan na isa sa katuparan. Sa katuparan po, nagluhan ko pa ng 2 kabayo si Padre Irene at nangako siyang makipagkita sa kapitan. Kung sa bagay, hindi naman masama ang panukalang iyan. Pero sa panahon namin, Latin ang aming pinag-aralan. Ngayon, nag-aaral na ng Latin ngunit walang libro. Meron ng aklat ng Kastila ngunit hindi itinuturo. Siya nga pala, pabor ba si Padre Florentino sa inyo ni Paulita? Wala siyang tutol. Nagbigay pa ka siyang payong pag-aasawa, pero ang kanyang tanging lang ay si Doña Victorina. Mapayag na lang ako, baka sa takot na mawala ng kapitan ang totoo. Doon nagtatago si Gilberto sa bahay ng aking namayan. Huwag mo sana ninyong ikagalit, Ginoong Misagani. Pero totoo bang naghihirap ang mga tao sa inyong bayan? Kaya hindi sila bumibili ng mga alahas? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi kailangan. Huwag kang magalit, Binata. Halika, iinom lang natin yan ng sabes. Maraming salamat, pero hindi kami umiinom. Ganon ba? Bakit kumulo ang dugo mo sa kanya si God? Ba't ko ba, Basilio? Unang tingin ko pa lang sa kanya ay masama ng nararamdaman ko. Pero dapat mag-ingat tayo. Kaibigan siya ng Kapitan General. Talaga? Dinadalaw ba niya si Kapitan Tiago? Aba oo, si Kapitan Tiago ang una niyang binisita sa kanyang pagdating. Napapabalitang kaagaw di siya ng... Maraming malulungkot at masasayang alamat sa ilog na ito. Nariyan ang malapad na bato. Kinakatakutan dahil sa paniwalang may naninirahang engkanto. Ito'y pinagsamantalahan at ginawang pugad ng mga tulisan. May alamat rin tungkol kay Doña Jeronimo. May magsintahan daw sa Espanya. Maging arsobispo sa Manila ang lalaki. Nagbabalat kayo ng babae. Naparito at hiniling sa arsobispo na sundin nito ang pangako at kasal sila. Iba ang naisip ng arsobispo, itinira ang babae sa isang lingid na malapit sa ilog Pasig. Kaya huwag natin kakalimutan ang pinakamaganda at pinakatotoo sa lahat. Si San Nicolas. Si San Nicolas na nagligtas sa isang insik sa kamatayan sa mga buhayang liging bato. Nandasalan ng insik ang santo. Napaganda ang anyo, isang takot na insik, tubig sa loob at mga bato. Pero may tanong ako, Kapitan. Alam ba kung saan napatay isang lalaki na ngalang Ibarra, Navarra o Ibarra? Siya si Crisostom Ibarra. Ayon sa tumugis kay Ibarra, nang malapit na siyang abutan ay tumalon siya sa bangka. Sa paglitaw ng kanyang ulo sa tubig ay pinaulanan siya ng bala. Nawala sa kanilang paningin at ang tubig ay nagkulay dugo. Ang kanyang bangkay ay kasama na ng kanyang ama. Hindi ba isa siyang probustero? Ibig sabihin, napagkamura lang ang kanyang pagaliting. Ginoong Simon, bakit ka namumutla? Huwag mong sabihin na isang bihasang lalakbay malulula sa ilog Pasig. Hindi ako nilulula. Nga pala, Kapitan, ikwento mo pa ang tungkol sa buhay ng Crisostomong Ibarra na yan.
Si Ibarra ay laki sa ginawa, kaya sa Europa nakapag-aral. Sa kanyang pagbalik, nalaman niya ang kahindik-hindik na nangyari sa kanyang ama. Ang kanyang katipan na si Maria Clara, hindi pumayag na magpakasal kay Linares. Mas pinili niya maging mungha at manatili sa loob ng kumbento kahit sa pagtutol ni Padre Damaso. Walang magawa ang padre, matatag na paninindigan ni Maria Clara. Pinahanga ako ni Maria Clara. Bibihira ang babaeng ganyan. Saan ba siya ngayon? Kuya, sa iyong palagay, ako kaya makakapag-aral sa Manila tulad mo? Aba, oo naman. Ama, si Holly, kailan kaya siya makakapunta ng Manila upang mag-aral? Kuya, Sa isang taon, magsaya ka na mahaba at mag-aaral ka na sa Manila katulad ng madalaga sa bayan. talaga, Ama? Alam mo, Ama, naisip niya si Basilio sa mga oras na ito na magpakasal sa kanya. Kuya naman! Maganda ang ani natin, Ama. Maganda. Ngunit ano yung pinag-aalala? Ang mga prele, Ama. Pamanin ka. Pagpalagay mo na ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malaking buhaya at ang kanyang kamag-anak ay sumama sa kanya. Ngunit, Ama, sila ay umabuso na. Magpamanin ka! Telesforo, mabuti at nandito ka. Magandang araw, Padre. Ano pa ang naparito ninyo? Kailangan mo na magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit iyon ay napakalaki naman. Kung hindi magbabayad, ibigay sa iba ang tungkulin ng naglilinang dito. Tama! Kung hindi ka magbabayad, ang lupain ay palinang ko na lang sa aking kasambahay. Matagal na din siyang tapat na maninibihan sa akin. Ako ang naghirap na magtanim at mag-ani dito. Ibinuos ko ang pawis at tugo ko upang maiahon sa hirap ng pamilya ko. Ngunit hindi sa iyo ang lupang nililinang mo. Pag-aari ito ng korporasyon. Pag-aari, may kasulatan ba kayo na magpapatunay na sa inyo ang lupang ito? Meron! At nasa naman iyon? At bakit mo kailangan makita? Hindi ako magbabayad na kalahati ng buwis hanggat wala akong makikitang katibayan na sa inyo nga ang lupang ito. Nak, huwag ka namang matigas. Hindi ba tama ang iyong ama, Telesforo? Wala kang mahihita kung patuloy kang magmamatigas. Handa ako makipag-usapin. May paglaban lamang ang karapatan namin. Kay barbaridad, kunin ang anak na lalaki at gawing gwardya sibil. Bitawan niyo siya! Ama! Huwag ang aking anak! Ama!
Spin! Basil! Mga anak ko, asan na ba kayo? Matagal na rin ang huling punta ko rito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. Ano yun? Ano ba tong narinig ko? May paparating? Ginoong Simon? Imposible! Siya ang taong tumulong sa paglilibing kay inay at sa pagsunog sa isa pang lalaki. Huwag kang lumapit kung ayaw mo matay. Ginoo, nakita na po tayo. 13 taon na nakakaraan. At sino ako sa palagi mo? Yung taong matagal lang iniakalang patay na. Basilio, ikay naghahawak ng mga lihim na maaaring ikasawi ko. At ngayon natuklasan mo pa ang aking lihim na maaaring ikasira ng aking mga balak. At kamatayan lamang ang tanging sagot dyan. Pero ligtas po ang inyong lihim. Hindi ko marahil pagsisisihan na ikay hindi ko patayin. Gaya ko rin ay may dapat kang ipagkatoo sa lipunan. Ikaw at ako ay uho sa katarungan. Dapat tayong magtulungan. Karangalan kong matulungan ka, ngunit ayaw kong makialam sa politika. Naniniwala akong karunungan ang makakaligtas sa bayan. Mali ka! Makakamit lamang ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas. Kung gayon ay magkaiba pala tayo ng paniniwala, Ginoo. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Ngunit kung magbago man ang iyong isip, bukas pa rin ang aking tahanan. Di mo naman kailangan gawin to. Uli. Tatang, ito na lamang po ang naiisip kong paraan upang maliligtas natin si Ama. Ngunit di mo naman kailangan ipagpili ang iyong sarili. Pero Tatang, sa gagawin ko pong ito, ay batid nating makakatulong kay Ama ang mapagbebentahan sa akin. Sandali huli. Bakit hindi mo nalang ipagbili ang agnos na ibinigay sa iyo ni Basilio? Hindi. Hindi, Tatang. Hindi ko magagawa iyon. Patawad. Pero hindi maatim ng aking damdamin na ipagbili ang espesyal na agnos na ipinagkaloob sa akin ni Basilio. Pakisabi na lang po sa kanya na mahal ko po siya. At siya lamang ang lalaking mamahalin ko ng aking buong puso magpakailanman. Magandang araw po, Tandang Selo. Maligayang Kapaskuhan po. Tandang Selo, nasaan ho sila Kabesang Talis at Huli? Tila, nag-iisa ata kayo eh. Tandang Selo, ano pong problema? Bakit po hindi na kayo nagsasalita? Tandang Selo! Tandang Selo! Tandang Selo! Tulong mga kapitbahay! Si Tandang Selo na pipi! Tulong! Tulong! Pupunta kami, Senyor Simon. Makakaasa kayong pupunta kami sa Chiani. Pero sisiguraduhin yung masisiyahan kami sa mga alahas niyo. Patunayan niyo lang na kayo lang ang mag-aalahas na tinitingala sa buong mundo. Sayang kung pabubulaanan niyo lamang ang papuring ibinigay sa inyo. Sisikapin kong pumunta. Kailangan ko ng isang relo. Ngunit kung ako ay makaabala, ay pakikiusapan ko na lang si Kapitan Basilio na ako ay kanyang pilian na lang sa mga koleksyon ninyo. Ito ang bayad ko. Huwag na ho, Teniente. Regalo ko na lang po sa inyo ang relo. Itago niyo na lang ho ang pera. Hindi niyo po maaaring hindi tanggapin ang bayad na ito. Mapapahiya ako. Magagalit ho ako sa inyo kung ngayon niyo ako babayaran sa harap ng ating mga kaibigan. Hayaan niyo magtuos tayo pagdating na ng mga alahas sa inyong kwartel. Gusto kong magpibili na rin sa inyo, Kapitan Basilio.
isang magandang pares ng hikaw ang ipapakuha ko. Babayaran na lang kita pagdating mo sa kumbento. Napakatuso. Pinagtubuan niya lahat ng tao. Kung totoo ang mga balita, nakukuha niya raw sa kalahati lang ang tunay na halaga ng mga alahas na ipinagbibili niya. Nangangahulugan na siya ay kumikita ng sobra-sobra. Kakalungkot isipin na ang mga katulad niyang mga dayuhan ang kumikita. Matagal-tagal din ako nawala rito. Ano po bang may babalita ninyo? 2 araw po sa mga manggagawang ikinulong dito at isa ang itinapo. Nabalitaan mo po yung araw-araw na yung mga pipesteng kalabaw? Wala po ba kayong medyo may magandang ibabalita sa akin? Yung may kinalaman sa ating bayan. May kinalaman sa bayang ito, sa San Diego, Baicamo. Isang kasama po natin ang sumakabilang buhay. Yung nagmamahal sa kagubatan, ayaw daw pong payagan maliping ang pobreng matanda. At bakit daw? Mayaman daw po si Kapatid Tiago na amo sementeryo yung paglilibingan nito at ang mga ritual na isasagawa sa simbahan. Hindi mahalaga sa akin na bangkay na iyan. Kailangan ko yung namatay sa sakit upang maoperahan at mapag-aralan. Wala ka na bang may babalitang iba maliban tungkol sa mga patay-patay? Pinalungkot niyo ako sa balitang iyan. Uhuli, kanina pa kita inaantay. Magandang araw. Halika at nang mayahatid na kita sa silid mo. Tunay nga hong napakabait ninyo, Hermana Petsyang. Maraming salamat ho. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos, Señor, de la peste y todo mal. Hay nako, bata ka! Hindi ko alam anong tinuro sa bahay na at di ka marunong magsal! Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor de la peste de todo mal. Pasensya na po. Pasensya? Hay nako! Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Sugot ka! Aray! Aray po! Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Sa bagay, wala naman kasing babae sa bahay nyo. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Kapag hindi mo nakabisado ang dasal na iyan, hindi ka patatawarin ng Diyos ng iyong mga kasalanan. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Meron din akong pintas dito na dati ay kay Cleopatra. Natagpuan ito sa mga piramide. Meron din akong mga singsing na dati pagmamayari na mga mambabatas na Romano na natagpuan sa mga labi ng guho sa Cartago. Marahil yaong ipinadala ni Hannibal pagkatapos ng digmaang Cannes. Meron din akong mga mamahaling hikaw na dati ay pagmamayari ng mga babaeng taga-Roma na natagpuan sa bahay liwaliwan ni Anyo Mosio Papilini sa Pompeia. Ginoong Simon, mayroon din ba kayong rosaryong nabindisyonan ng Papa? At mga bagay na nanggaling Roma at mga padibosyon? Ang sabi ni Inay, nagbibigay ng siguradong kapatawaran kahit hindi ka mangumpisal. Ah! Meron ako ng mga hinahanap niyo. Haya ng mga antigong alahas
Ang singsing ay dating pagmamayari ng Prinsesa de Lambel. At ang mga hikaw sa dama ni Maria Antoinette. Ay, ang ganda naman! Aray, ina naman! Tingnan nyo, ang isa lamang sa mga asol na batong ito na parang walang malay. At matahimik, malinis na parang bituing nagmumula sa kalangitan. At kapag nairigalo sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, ang isang tao ay nakatitiyak na ng pagkabilanggo ng kanyang kaaway. Ang ama ng isang pamilya na nanggulo sa kapayapaan ng lahat. At sa isa pang maliit na pulang batong tulad nito, mapula, simpula ng dugo, ng puso, at ng pagkauhaw sa paghihiganti. Singkinang ng luha ng ulila, muling natamo ang kalayaan. Naibalik ang ama sa tahanan, ang ama sa mga anak, at sa kanyang asawa, at ang buong pamilya ay nailigtas sa miserabling hinaharap. Meron akong isang kahon ng tulad ng isang manggagamot na kinatataguan ng bahay at kamatayan, ng lason at ng lunas. At sa pamamagitan ng isang dakot nito ay mangyayari kung paluhain lahat ng mayayaman sa Pilipinas. Kayo, wala ba kayong ipagbibili? Ang lahat ng alahas ng aking anak ay napagbili na, at ang natira ay wala ng ganong halaga. At ang agdos ni Maria Clara, Tama. Iyon ay isang lakit na may brilyante at esmeralda. Isinuot iyon ng matalikong kaibigan bago siya nagmana. Ibig ko ang disenyo. Magkano may pabibili? Nagustuhan ko. Ipagbibili mo ba ito ng 500 piso? O ibig mong ipagpalit ng ibang hiyas? Pumili ka. 500 piso? 500! Kung ako'y itatago ko na lang itong parang reliquia. Ang mga nakakita kay Maria Clara na nagsasabing siya'y payat na. Mahina at halos di na makapagsalita, kaya't ipinagpapalagay na siya'y mamamatay na santa. Mataas ang pagtingin sa kanya ni Padre Salvi. Siya ang Padre Confessor niya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ayaw ipagbili ni Huli ang agnos at pinili pa niyang isanla ang kanyang sarili. kami rin ay uwi na rin. Padre, hayop ka! Sakim ka! Wag, maawa ka! Di ba't si Placido iyon? Alam mo ba kung saan siya nag-aaral? Ang balita ko nag-aaral pa yan sa USTA. At nasa ika-4 na taon na iyan sa Bachelor in Arts. Yan daw ang pinakamatalinong estudyante ni Padre Valerio. Alam mo na nagarana kami sa Tiani. Kasama ko si Padre Camora. Walang bahay na hindi namin napanik. Ang ganda nun ng isang babae, si Holly, yung katipan ni Basilio.
Ano kasi yung tinuro kahapon? Ang tagal naman walang klase. Oo nga, Placido. Magbayad ka ng 3 piso o 4 na piso. May pera ka naman para sa ating ipatatay yung rebulto. At saka, Placido, gusto mo bang mag-dia pachido tayo? Nakakatamad pumasok eh. Ay ako ikaw na lang. Marami pa akong gagawin. May marami pa tayong kailangan sa uluhin. Yung tungkol sa salamin. Ano ba yan? Makakaalis na nga. Ang ganda naman niya. Sasabihin mo na lang sa professor na may sakit ako. Susundin ko na lang ang magagandang babaeng iyon. Pirmahan mo ito agad. Ito ay isang protesta sa kailangan nila makaraig sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Hindi ko maaaring pirmahan yan. Hindi ako maaaring pumirma sa anumang hindi ko pa nauunawaan at hindi ko pa nababasa. Wala kang galang! Hindi mo alam ang leksyon! Ano? Tamad! Ang salamin ay anumang makinis na bagay sa ibabaw na ginawa upang makita ng anumang makita ng harap nito. Nahati sa dalawa ang salamin na ito, salaming metal at salaming bubong. Kung ikaw ay bibigyan ng kaputol na kahoy at masisinaga ng larawan ng mga bagay na ilalagay sa harap, saang bahagi mo ilalagay ang bawat isa? Marahil ay sa bandang itaas. Ang layo ng sagot mo! Ikaw, Placido, hindi kita tinatanong, ngunit ibig mo sagipin ang iba. Tumayot ka at sagutin ang aking mga katanungan. Mas mainam sa iyo na tinatawag na Placidong Bulong. 15 araw na liba na lang. Isa pa at magbabakasyon ka na. Ngunit 4 na araw pa lang akong liban. Tuwing liliban ka ng 1 araw, 5 ang katumbas. Ilan ba ang 5 sa makalima? 25 po. 3 beses pa lang kitang nahuli. Ilan ang 3 5? 15 po. Kapag lumiban ka pa ng 1, ay lalabag ka na. Mamarkahan pa kita ng 1 guhit dahil di mo alam ang leksyon ngayon. Alisin niyo na lahat ng marka ko sa araw na ito. Aba, at bakit? Hindi ko po maisip kung paano ang wala rito ay makapag-uulat ng leksyon. Hindi ba pwedeng liban sa klase pero alam ang leksyon? Sige, ilagay mo na lahat ng guhit na gusto mo. Di na ako makatiis. Hindi na ako babalik sa klase mo. Ano, Placido? Nagmumukha ka na namang tanga. Hindi ka nagtitiis ng ilang taon para lang kutsain ng taong iyon. Hindi ka nagpakahirap mag-aral para lang ihagpas sa lupa. Tanga! 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 Maghihiganti ka! Maghiganti ka sa mga walang hiya! Maghintay lamang kayo! Maghintay lamang kayo! Lubos na makakatulong sa mga mag-aaral kung papahintulutan niyo silang magpatayo ng akademya para sa wikang Espanyol. Papasaan pa at mas lalawak ang kanilang kaalaman sa wikang Espanyol. At isa pa, sa darating na panahon, sila'y makakatulong din sa atin, hindi ba? Ngunit gagastos ng malaki ang pamahalaan tungkol diyan. Nagkakamali kayo, hindi na kailangan pang magpatayo ng infrastruktura sapagkat may nakalaan na upang magsilbing paaralan. Tanging pahintulot nila lamang ang inihintay. Mukhang maganda ang panukala ng estudyanteng ito. Wala naman sigurong masama kung siya ay pagbibigyan natin. Ano sa palagay mo, Ginoong Simon? Mukhang nakalatag na ata ang mga kakailanganin ng paaralang ito. Ngunit nakaligtaan niyo atang isipin na kung ang mga estudyanteng ito ay nagtataglay ng mga kaalaman ng wika ng Kastila, magkakaroon sila ng maraming kaalaman.
At maging indikasyon ito upang hindi nila isipin. At isa pa, maging indikasyon din ito upang magkaroon ng isang himagsikan. At natitiyak kung hindi nyo nanaising mangyari iyon. Hindi ba? Tama naman. Hayaan na natin sila maging Tama. Baka lumig ka pa ang mga ulo ng mga batang iyon pag nagkataon. Tama. Bueno, mukhang hindi inuudyukan ng langit ang iyong panukala, Padre Rene. Ngunit hindi ko naman sinasadyang hindi maging patas. Kaya naman, ibinibigay ko na ang desisyon sa kataas-taasang doon ng paaralang primarya. Ganito ngayon. Paumanhin, Kiruga. Kung iniisip mo na tipo kita, paumanhin, hindi tayo talo. Ginoong Simon, ikaw ako dala dito para tayo usap. Hindi tulad isip mo. Kasi ako hingi tulong, ganda babae. Ako hingi tulong kanya kasi siya kaibigan makapangyarihan. Opisyal na kailangan ko, impluensya ang aking kalakal. Kaya ako kuha 3 parselas iyo kasi hindi ko alam gusto na babae na iyon. Para siya pili, pero ako gulat. Sabi niya gusto niya lahat. At ako lugi kasi 3,000 isa porselas. Akin lugi. Lahat pa tao utang akin, hindi bayad. Kita mo na? Wow. Kung gayoy, akin na ang mga resibo at ako nang bahalang sumingil sa mga may utang sa iyo. At kung wala kang resibo, ay papuntahin mo na lang sila sa akin kung sila mangungutang sa iyo. Paano ba to? Nagkataon namang kailangan ko ng 9,000 ngayon. Ngunit, dahil ayoko namang bumagsak ang iyong negosyo, pagbibigyan kita. 7,000 na lamang ang babayaran mo. Talaga, ako talaga laki utang loob iyo. Pep, sabi ko na sa'yo, hindi tayo talo. Ngunit meron akong kondisyon dyan. Di ba't napupuslit niyo ang anuman mula sa custom? Oo, ako soul malami tao. Kung gayon, nais kong ilabas sa pier ang mga kargamentong baril na dumating ngayong gabi. Itago mo muna sa bodega mo. Naku, ako ayaw gulo. Hindi. Huwag kang mag-alala. Ilalagay isa-isa ang mga baril sa ilang bahay. At sa oras na ito'y halughugin, marami ang makukulong. At lalakarin ko ang paglaya nila. Kaya't ako'y makikita na malaki. Ngunit kung ayaw mo ay... Sige. Ako payag na. Pero ikaw, singil malami tao ha? Estudyani! Ako ito, Sinta. Mamaya na, Tipay. Masyado pang maraming tao eh. At ano? Ikinahihiya mo na ako? Hindi naman sa ganon. At sa lento, at sa mangumuna yan. Ano ba? Nakikiliti ako eh. Siya nga pala. Namatay yung tiyahin ko kahapon. Kailangan ko ng 50 piso. Ako na bahala yan. Oo nga pala. Hanggang haplos at ang bigat-bigat naman ito. Depende ng bigat at sa sarap ng serbisyo. Pero, naku Paulita, yung napakaganda. Tingnan mo yung kutis, halatang nagmana sa akin. Mga hampas lupa, huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Mga impokrito kayo. Ang papangit niyo. Paulita, Kay gwapo. Mukhang napakasarap. Ay, mukhang napakabait. Paulita, tingnan mo. Kung hindi ko nakilala ang aking asawa, malamang siya ay aking aasawahin. Paulita, pinapakinggan mo ba ako? Isagani? Magandang gabi mga kaibigan. Ikinagagalak ko nandito kayo sa oras na ito. Kayo ay nasa aking mundo. Mundo ng kababalaghan. Nakahukay ako ng libingan
nangyari sa batong buhay. Akala ko there was something in there mula sa King of Egypt, pero abo lang ang panga. Naku! Dahan-dahan lamang sa pagsingkot, baka makaroon ka ng ubo. Nakita ko ang malawang salita na nagbibigay buhay at napamamatay. Ladies and gentlemen, sa pamamagitan ng isang salita, bubuhayin ko ang dakot ng apo na magpapakilala sa inyong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Dermuf, magpakilala ka! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Magandang araw, Don Simon. Kumusta si Kapitan Tiago? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Don Simon. Ituwid mo nga yung utak mo. Kung kailan malapit na. Ano hong malapit na? Kapitan Tiago, ako nga si Crisostomo Ibarra, ang siyang siniraan at inagawa ng minamahal 13 taon ng nakakaraan. At isa ka sa mga dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Maria Clara. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay naging isang promotor kung bakit siya pinagkasundo sa isa sa mga anak ng isang dayuhan. At hindi kita mapapatawa dyan. Ibarra. 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 Malapit na ang pagganap ng dugo. Walang anumang universidad. Tanging kaguluhan na lamang ang mananaig. Kabi-kabila na ay nangyayaring gulo. At kung sino mang hindi makiisa sa amin, ay tuturing na namin kaaway. Ikaw, Basilio, anong nais mong kahahantungan? Ha? Ano ho? Ano ho bang kahahantungan? Bayan o kamatayan? Ano ho? Ano ho bang pinagsasabi ninyo? Bayan o kamatayan? Pakantandaan mo, Basilio, na wala akong sinasanto. Basta't humahad lang sa aking mga plano. Ano ho bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong simpleng estudyante. Hindi ka inutil, Basilio, para sabihin ng mga yan. Ano ho ba talaga ang gusto niyong gawin ko? Pamunuan mo ang isang pulutong. At sa pagputok ng digmaan, ay kunin mo yung dalagang nagngangalang Maria Clara. Siya ang aking kasintahan. At siya rin yung dahilan kung bakit ako naghimagsik. Dahil ito lamang ang makakapagbukas sa bukag at sakim na kumbento. Ano at napipi ka? Alam kong duwag ka. Ngunit hindi ko inaasahan ganyan ka kaduwag. Pero Don Simon, si Maria Clara po ay... Ano? Magsalita ka. Si Maria Clara po ay... Siya po ay patay na. At ngayon gumagawa ka ng kwento? Dahil sa naduduwag ka? Hindi ka inutil, Basilio. At lalong-lalong hindi patay si Maria Clara. Kaya't bawiin mo ang sinabi mo. Ngunit hindi ho ako gumagawa ng kwento. Totoo ho. Patay na po si Maria Clara. Hindi. Hindi totoo yan sinasabi mo. Hindi pa patay si Maria Clara. Magsasama ba kami?
Paulita! Paulita! Pupunta pa tayo kay Padre Camora para magpakasal. Naku, Paulita! Sumasakit ang ulo ko sa iyo. Hindi mo ba batid na ang kriminal ay isang iligal? Kriminal lang ngayon sa Isagani. Iligal na siya, Paulita! Opo, tiya. Sumasakit ang ulo ko sa iyo, Paulita. Huh? Paulita, lahat ng mga sinasabi ko sa iyo, kailangan ilagay mo sa iyong mga isip. Malinaw ba? Paulita, nakalaya na ako. Pwede na tayo magsama. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Magiging maayos din ang lahat. Ano? Kahit ikakasal ako sa ibang tao? E di wag mong ituloy. Sana maintindihan mo, Isagani. Kapag tumalikod ako, magiging kahiyay ako sa ibang tao. Nasasakal na ako, Isagani. Nasasakal na ako. Naintindihan mo ba? Talagang mahal mo ako. Kawalan mo na ako. Tara na po, Teya. Huli! 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 Ikaw, Estudyante, tinubos ka na ni Don Simon. Madali! Pumayag ka na, Holly. Walang gagawing masama si Padre Camora pag nandito ako. Pero, hindi tayo nakakatiyak. Hindi siya nakontento sa aking pasasalamat nung ipinagtanggol niya si Ingkong. Maniwala ka sa akin. Pababayaan mo na lang ba si Basilio mabulok sa kulungan? Sige. Magpunta na tayo sa kumdalito. Kung ayaw mong pumasok, umalis na lang tayo. Padre Camora, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo pong makalabas yung Basilio ko. Lahat gagawin ko. Tulungan niyo lang po ako. Sige. Wag! Wag! Bakit? Bakit mo tinabunan ng lupa, mahal ko? Umalis kayo lahat dyan! Umalis kayo! Lito
Husto na ako. Naklaya na ako. Huli! Huli! Tama na yan! Tama na yan! Wala na ang anak ko! Wala na si Uli! Magbabayad sila! Magbabayad sila! Don Simon, nais ko magiganti. Sabihin mo lamang ang gagawin ko. Mabuti naman. Halika, doon natin pag-usapan. Naibigan ko ang iyong desisyon, Basilio. Ito na ang makapagpapabago sa bulok na sistema ng ating pamahalaan. Ito na ang solusyon sa kanser ng ating lipunan na unti-unting pumapatay sa ating bayan. Hintayin mo ako saglit dahil ako ay may kukunin lamang. Isang gasera? Ano meron dyan, Don Simon? Ito ay may dinamita sa loob. Kasabay nito ang lahat ng pighati na mga taong tinanggalan karapatan mabuhay ng malaya. Sa darating na umaga ay magkakaroon ng isang piging. Ikakasal si Juanito at si Paulita. At tinitiyak ko na lahat ng opisyalis at mga praile ay dadalo dito sa selebrasyon na magaganap. Ang lamparang ito ay ilalagay sa gitna ng kanilang hapag. At pagkalipas ng ilang minuto, ang liwanag nito ay manlalabo. At kung sino man ang magtangkang magsindi ng mitya nito, ay sasabog ang dinamita. Kasabay ng pagtatapos ng lahat ng kasakimang ginawa nila sa ating bayan. At ano naman ang maging papel ko dun, Don Simon? At pagkatapos ng pagsabog, ay lalabas ang lahat ng naaapi. At ang gusto kong gawin mo ay, pumunta ka kila Quiroga. Pamunuan mo ang kanilang hukbo. Bigyan mo sila ng lakas. At kung sino man ang hindi makiisa, ay kitla ng buhay. Patayin ang hindi makikiisa. At kung ito ay magtagumpay, ay magkikita tayong muli. Naintindihan mo ba? Ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong kabiyak sa hirap at ginawa hanggang sa huling hininga? Opo, Padre. At ikaw, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong kabiyak sa hirap man o ginhawa hanggang sa huling hininga? Paulita, huwag mong hayain pahiya tayo rito. Kwe, baribad! Inuulit ko, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong kabiyak sa hirap man o ginhawa hanggang sa huling hininga? Opo, Padre.
Muchas gracias, mi amigo, mi amiga. Magandang umaga, Padre Salvi. Magandang umaga rin, Doña Victorina. Magandang umaga sa iyo, Padre Irene. Magandang araw din sa iyo, Doña Victorina. Magandang umaga sa inyo, Kapitan General. Magandang umaga din sa iyo, Doña Victorina. Magandang umaga sa inyong lahat, Doña Victorina, at sa mag-asawa. Magandang umaga sa inyo. Bakit ka naparito? Naparito ako ngayon para ibigay ang aking munting regalo. Naway tanggapin niyo. Hindi ka ba kakain? Sandali na lamang at ihahanda na ang mga pagkain. Paumanhin, ngunit meron pa akong isang mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Mauna na ako. Kay ganda naman ng lampara na ito. May sulat pa. Minente? El Tercel Paris, Juan Crisostomo Ibarra. Ibarra? Sino yun? Sandali, yan ay pirma na mismo ng isang filibustero na mahigit ilang taon na matay. Padre Salvi, ikaw na mismo ang tumuklas kung kay Jesus Tomo Ibarra yan. Anong ginagawa mo dito? Kailangan mo na umalis dahil may hindi kaaya-ayang mangyayari dito. Ha? Ano? Anong hindi kaya? Tara na't wala ng panahon. Ano ba nakikita mo? Ang ilaw na lamparang iyon? Sa hudyat nito'y malabo. Walang sino mang makakaligtas. Anong walang makakaligtas? Si Paulita nasa lupa siya. Namatay na ang lampara. Ako nang sisindi ng mitya. Wag! Tila wala pang hudyat ni Gunong Simon. Sugod! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Diyos ko, ikaw pala uminom ng lason. Hayaan mong ihanap kita ng lunas. Padre, huwag ko sanang mabibigla. Sapagkat ibubunyag ko na ang aking tunay na pagkatao. Ako si Crisostomo Ibarra. 13 taon akong tumira sa Europa upang mag-aral. At tapos, babalik ako sa Pilipinas upang mapaghandaan ang aking paghihiganti. Padre, bakit hindi ako tinutulungan ng Diyos sa aking layunin? Sapagkat masama ang iyong hangarin. Inaamin ko po na ako ay nagkamali. Diyos ko, patawarin ka sana ng Diyos.
Tayong lahat ay nakakagawa ng mga kasalanan at kasamaan dahil sa kayamanan at kapangyarihan na maaaring makapagbabago at makapagpaikot ng mundong ating ginagalawan. At ito'y nagsani ng pagkasira sa ating moralidad at dignidad na nagdulot ng iba't ibang krimen na gaganap sa ating lipunan dahil sa luho, tukso at kasakiman.